presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
the Lord, for we are His. Praise His holy name. For His anger lasts for a moment, but His favor lasts for a lifetime. I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the Lord. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord, and I will dwell in the house of the Lord, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Ayan. Good morning, mga Amen, kapatid. amen. Magandang Praise umaga po. God. Sige, Brother Arnold. Hallelujah. Wala na, hahanap-hanapin pa. Panginoon. Wala na, hahanap-hanapin pa. Wala na, hahanap-hanapin pa. Oh, wala na, hahanap-hanapin pa. Minsan pa. Wala na, hahanap-hanapin pa. Wala na, hahanap-hanapin pa. Wala na, hahanap-hanapin pa. Oh, wala na, hahanap-hanapin pa. Ikaw lang ang lagi. Ikaw lang ang lagi. Nasa puso ko, Panginoon. Ikaw lang ang lagi. Nasa puso ko, Panginoon. Ikaw lang ang lagi, wala nang hahanapin. Ikaw lang ang lagi, wala nang hahanapin. Ikaw lang ang lagi, nasa puso ko. Nasa puso ko. Nasa puso ko. Ayan, magandang umaga po. mga Morning, good kapatid. morning mga kapatid. Good morning to all. Hallelujah. Ayan, bago tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin na. Amen. Panginoon, marami pong salamat muli sa napakagandang araw na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Marami din pong salamat, Panginoon, sa aming live streaming. Marami pong salamat sa lahat ng mga pagpapala na aming tinatanggap at patuloy na tatanggapin. Amen and amen. So, yanda niyo po ang kaisipan, ang puso ng bawat isa upang sa magaganap na mga pag-aaral tong umagang ito ay maunawaan po at hindi ito lumikha ng kalituhan, kundi magkaroon ng kalinawan sa mga mahalagang bagay. Amen. Praise Papuri at pasalamat sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. So and magandang amen. umaga po Magandang sa inyo umaga. lahat, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Ayan, sa lahat ng dako, no? Ng ating naabot nitong ating live streaming. Praise God. At salamat sa Panginoon at kayo wala pong walang para bang hindi kayo humihinto no sa inyong panonood dahil araw-araw dire-diretso. naman po ay maraming pag-aaral na nagaganap, mga pag-aaral, pagbibigay linaw, pag-aaral na talaga naman pinag-aralang mabuti Amen. para maibahagi sa bawat isa. Minister Ed, Ayan, bati. praise God. So muli po ay bumabati po ako sa lahat ng mga kapatiran at nakakatuwa at ito ay muli isang pribilehiyo and opportunity na tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Alam nyo, yan ang napakahalaga sa lahat na tayo ay lumalago sa ating relasyon sa bawat isa na ating mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Especially sa ating mga outreaches from north, east, west, and Amen. south. Oo. Ayan. Oo. At Glory to bukas, God. Oh, anniversary ng ng Mendez. Mendez. Wow! Ayan, thank you Lord. At ngayon Okay. sila abala na Abala na. sa oo. ating pagdating. Kaya Praise God. Oo, inihahanda na lahat yung ating Thank mga... you, Lord. Kumbaga lahat naman ng ating hiniling ay naroon. Si Mr. Jerry, Oo. pagdating sa ganyan, talagang paghahandaan Maasahan, tayo oo. niyan. At tiyak, ito ay panibagong araw ng pagpapasalamat sa Panginoon, mga taon ng tagumpay, Amen. Amen. mga kapatid na patuloy na nananatili, no? Mga nananatili talaga. Praise God. Bagamat kung maraming pinagdaraanan, pero nandiyan sila at hindi nagsasawa na talagang kumbaga ilaganap ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ilan taon na nga pala Mendes? Ilang taon na nga ba? 34 na ba yan? Hindi ko matandaan eh. Pero matagal na rin. Isa yun sa Matanda na rin, mga pioneer na pioneer. gawain o branches na itatag ng Panginoon na pinagkatiwala praise sa God. atin. So karamihan dyan talaga namang pamilyang-pamilya na. Pamilya na. Oo, talagang Thank you, pamilya Lord. na. Salamat. Hindi na sila mga ordinaryong parishioners, kundi mga taong miyembro ng katawan at ang bawat isa naman ay kanilang ginagampanan ang kanilang Amen. dapat gampanan. Praise So God. ngayong umaga po mga kapatid, ito'y pagkapatuloy ng ating actually series po ito mga kapatid. At naway masundan po ninyo at magkaroon ng kaliwanagan dalam ating pag-aaral tungkol sa mga tinatawag nating mga spiritual gifts, yung body of Christ, o lahat ng bagay. So anyway, bago tayo magpatuloy, dumuna tayo sa memory verse of the week. Brother Ed. Ayan, thank you, Lord. Revelation chapter 1, verse 3. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Amen. Alam mo yung scripture na yan, isa yan sa mga sevenfold blessings Ayan, praise na binabanggit God. sa Book of Revelation. Ayan. Isa yan, Thank yan ang you, Lord. unang-una. Blessed are those who read, listens, and obey that is written. Dahil nga since andyan ang pagdating ng Panginoon. Napakagandang pag-aaral din yan, na Oo, series yan, praise God. yung sevenfold blessings sa Book of Revelation. Yes. But anyway, Thank you, Lord. ito nga po pagpapatuloy ang ating pag-aaral at naway meron kayong mga ballpen at papel kasi napakahalaga po, hindi naman kagad mamimemorya ito pero kailangan yan. Basahin ko po yung magiging main scripture natin. No? Dito po sa 1 Corinthians chapter 12, simula sa verse 14 to 22. Ganito po nakalagay, for the body is not one member, but many. If the foot says, because I am not a hand, I am not part of the body. It is not for this reason any the less a part of the body. And if the ear says, because I am not an eye, I am not part of the body. It is not for this reason any the less a part of the body. If the whole body were an eye, where would the hearing be? If the whole were hearing, where would the sense of smell be? But now God has placed the members, each one of them, in the body,
just as He desired. They were all one member, but where would the body be? But now there are many members, but one body, and the eye cannot say to the hand, I have no need for you, or again, the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, it is much truer that the members of the body which seems to be weaker are necessary. So diyan po yung concentration ng ating pag-aaral na nga po ito po'y patuloy pa rin yung tinatawag natin the doctrine of ecclesiology. So ilang linggo na ata ito na pag-aaral natin at aabutin pa po ito na may isang buwan na pag-aaral. Pag sinabi pong the doctrine of ecclesiology, ito ay isang theological study. Pag-aaral po ito of the church tungkol sa kanyang nature, sa kanyang origin, purpose, structure, and role in salvation. Yan po ang konsentrasyon itong tinatawag na the doctrine of ecclesiology. Pero bago tayo magpatuloy, bigyan ko muna po si Minister Ed para kanyang ibahagi. Ayan. Isang napakagandang talata, no? Yung Matthew 6:21, Ay, where your praise treasure God. is, there your heart will always be. Napakagandang talata po Ayan. nito. So, bigay ko na po si Minister Ed. Ayan. So, praise God at good morning po sa ating lahat. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Ang message nga po na binigay sa akin ay itong Matthew 6, verse 21. Pero simulan natin ng verse 19 para po mabuo, mga kapatid. Ang verse 19, huwag kayong mag-impok. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Verse 20, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang makapapasok na magnanakaw. Ito po yung binanggit ni Pastor Rapi. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. So thank you, Lord God. Salamat at Lord, manguna po kayo sa aming pag-aaralan. Alam nyo, according sa puso ay ang pagkakaalam ko, ito ay sentro ng bahagi ng katawan ng tao. No? At kung di nyo napapansin, ito po ay madalas na napakahirap pagka nagkaroon tayo ng diferensya sa puso. Kasi ito po yung nagpapump ng ating mga blood, mga vessels natin na maliliit para po tayo ay kumbaga gumana at sumigla. Kaya pala minsan may mga siyensya o doktor na kaya pala minsan ay may mga mild stroke because of yung lumalapot yung dugo. Oo, tama yun Sa pakikinig ko kasi ay nakakakuha ako ng mga ideas, At doon sa pagkalapot ng dugo, doon pala nagkakaroon ng mild stroke. Oo, at sabi ko, grabe pala yan, Kaya pala yung puso na yan ang pinakasentro na sa buhay ng isang tao. At take note, yan ay binanggit din sa Matthew 15, ay kung di ako nagkakamali sa verse 17, na ang lahat ng kasamaan, lahat ng hindi magagandang pag-uugali, kasakiman, o anuman po mga bagay na hindi kaya-aya, o maging ang paninirang puri, ay nagmumula lahat sa puso, mga kapatid. Sapagkat hindi po natin po pwedeng itago. Kasi kung ano po yung laman ng ating bibig, yun po laman ng ating puso. Kung ano yung lumalabas sa ating mga labi, yun po ang nilalaman ng ating mga puso. Subukan po ninyo, kausapin ninyo yung mga tao na may mga problema sa damdamin. Pagka yan po lagi may nababanggit na kakaiba, medyo ipag-pray na po natin. So, glory to God. Bakit kanyo, mga kapatid? Ang totoo niyan, ang Psalms 139 ay ipinakita dyan ay all my being, sabi niya, praises His holy name.
Kasi lahat ng sangkap ng ating katawan ay nilikha ng Diyos. Lahat, maging sa loob ng ating katawan, di ba? For His glory. Kaso po, minsan nakakalungkot. Ang sabi nga po sa isang salita sa Mateo, kung di ako nagkakamali, huwag natin gamitin ang ating labi sa isang salita na minsan tayo ay nagpupuri. Minsan naman ito'y ginagamit natin pag-aalimura sa ating kapwa. At hindi naman po para kayo ay pasakitan o paringgan, pero dapat po hindi na po eh. Kasi itong puso na ito ay ginawa, nilikha ng Diyos para po sa pagpaparangal sa ating Panginoon. Well, anyway, ang Jeremiah 17 verse 9 ay pinakikita dyan na ang puso ng tao ay wala ng lunas ang kabulukan. Ito ay mandaraya mga kapatid. At yun po yung aking sabi ko, ano nga ba yung puso na yan? Ano nga ba, bakit nga ba nakakaroon ng problema? Ang totoo niyan dapat nagbibigay tayo ng papuri sa Diyos, pero nakokontrol ng ating mga emosyon, ng ating mga damdamin Hindi pa tayo dumadako doon sa material na bagay na sinasabi diyan, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Pero dito ay pinapakaabot sa atin ng Diyos, of course, na talagang nang pumasok ang kasalanan ay nadamay lahat tayo mga kapatid At ang pandaraya na yan ay minsan po ay nakakalungkot. Huwag natin pamalagiin sa ating puso mga kapatid. Tayo po ay patuloy na lumapit sa Diyos at truly na accept natin na, Lord, hindi ko kaya. Yung aking puso po ay ayusin mo. Kaya po meron Ezekiel 36:24. Yung puso na yan ay papalitan ang puso masuwayin, papalitan ng Diyos ng pusong masunurin. Kung tayo po ay lalapit sa ating Panginoon Diyos. At hindi lamang iyon. Actually, siya rin na nagsabi na bibigyan niya tayo ng Espiritu Santo para tayo makalakad sa kanyang kalooban. Makalakad sa kanyang kagustuhan, mga kapatid. Yan po ang, pero may mga tao kasi ayaw wag mong baguhin yung puso ko kasi hindi ko na mababago hindi ko na magagawa yung gusto ko. May mga ganyan, kapatid Halimbawa, puso. Isa lang po ang puso. Pero wag po natin kakantahin yung sana dalawa ang puso mo. Hindi po, isa po ang puso natin. Ngayon, mga kapatid, diyan sa binanggit ni Ezekiel ay salamat kay Lord. Naalala ko yung Psalms 51 verse 10, create in me a pure heart. Yung paglilinis katulad kay Haring David, mga kapatid. Ang napakahalaga niyan dahil ang Diyos po lamang ang pwede makagawa niyan na maging pure yung ating heart, mga kapatid. So bago ang lahat ay gusto ko basahin sa application sa NIV ang binabanggit sa verse 21 ng Matthew 6. Ito po sabi niya, Jesus made it clear that storing our treasures in the wrong place leads to our hearts being in the wrong place. Nakita po ba natin, mga kapatid? Ito po ay malinaw na ipinapaabot ng Diyos mismo sa atin na kapag ang mga treasures in the wrong place leads to our hearts being in the wrong place. Mga kapatid, may mislead tayo, magkakamali talaga tayo. Ang totoo niyan ay ang material na bagay ay binigay sa atin ng Diyos ay para tayo ay magkaroon ng kasiyahan sa buhay. Hindi para tayo magpaalipin. Kasi po, ang totoo niyan, ito po ay para hindi naman po offensive ang aking gagamitin salita. May mga tao po kasi pag dumating na yung bigla silang yumayabong o sumasagana, ay nagbabago rin po ang pagtingin, nagbabago rin po yung attitude. Yun po ang medyo danger doon, mga kapatid. Marami na pa akong na-encounter na ganyan na dating wala. Nung pinagpala, nako, ang hirap ng lapitan, kapatid. At saka kung magsalita, para bagang medyo may dating na. So, dito pinapaabot sa atin ni Lord na
what we treasure the most control us. Tingnan niya. What we treasure the most control us, whether we admit it or not. Sabi niya, what we think about, talk about, or spend our money on can dominate us. So, ang pinapabot dito sa atin ni Lord na pag hindi tayo naging aware, mga kapatid, sa pag-handle sa mga biyaya ng Diyos ay mag-iiba po yung ating attitude talaga, yung ating mga pag-uugali. Kaya ang binanggit niya rito, sabi niya, if possessions, kayamanan, or money become too important to us, pag pinahalagaan po raw natin na mas mahalaga, we must re-establish control of our hearts. Possible, mga kapatid. Kaya niya na pwede makontrol ang puso ng tao. Kaya ang sabi niya rito, re-establish control of our hearts. So we need to get rid of the things that have come idols to us. Ang salitang rid, iwasan natin, itakwil natin ito eh. Alisin natin, mga kapatid. Iiwasan natin talaga eh. Although, pwede natin gamitin. Isang simple lang salita. Medyo nakakatuwa. Si Ninoy, nasa 500. Yung tatlong, sino ba yung tatlo sa 1,000? Diba? Misa may nado doon. O, dito na lang kay Ninoy. Si Ninoy po halumbaba. Hindi nagsasalita, pero nakokontrol niya ang tao. Madalas nga po, yan pa pinag-aawayan. Eh. Kaya, yun po ang pinapabot sa atin ni Lord na iwasan natin, mga kapatid, na magiging dahilan na magiging idolatry natin to. And then sabi niya, mga kapatid, Jesus calls for a decision to live contentedly. Alam niyo, salitang contentedly ay yan yung true satisfaction. Satisfied tayo sa konting biyaya na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ang tendency kasi bilang tayo'y tao, tayo po ay hangad ng hangad para po maranasan natin yung saya ng buhay. Pero kapag ang hangad ng hangad po na salita ay hindi nawala sa atin, kahit po ibigay sa atin lahat, hindi po tayo magiging masaya. Totoo po yung mga kapatid. Kaya ang sabi niya rito ay ito na. Jesus calls for a decision to live contentedly with whatever we have because we have chosen eternal values over temporary earthly treasures. So si Jesus Christ na po ang mismo tumawag sa atin. Pahalagahan natin ang mga bagay na panlangit. Hindi, wag lang po yung mga temporary na treasures, mga kapatid. At marami tayong na-encounter niyan sa mga prayer meeting, sa mga magkakamag-anak, konting diferensya, mga kapatid. Totoo yun. Minsan nga nakakalungkot eh. Nagpupunta sa barangay para maghabla, pero pag tinanong ni kapitan, kung sino ihahabla, kamag-anak din pala. At alam nyo kung ano pinagtatalunan? Isang maliit at kapirasong daan. Yun po madalas, mga kapatid. Kaya dito pinapabot sa atin ni Lord na ang tao ay, sabi, a contented person is someone who feels satisfied and at peace with what they have. Kaya po wala pong ibang solusyon kundi si Jesus Christ. Na alam niyo kung bakit. Tayo ay nilikha ng Diyos, sabi ng Psalm 139. Ang pusong iyan ay niligay sa atin. At ang pusong iyan, hindi pwede ang maghari dyan o umupo dyan sa puso na yan ay ang mga material na bagay. Hindi ka magiging kontento, mga kapatid. Kinakailangan po, kaya po ginawa ni Lord, ang puso na yan na niligay sa atin, may purpose ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, siya po ang maghari
sa puso na yan. Para po tayo ay magkaroon ng contentment. Because contentment is not getting with what we want, but being satisfied with what we have. Pero hindi nangyayari yon, kapatid. Kasi kahit na minsan nga Kristiyano na, nakakalungkot eh. Nakakalungkot, kapatid, ano. Kaya all glory belongs to God dahil sa tayo ay patuloy na tinuturuan ng ating Panginoon. So ulitin ko po, a contented person is someone who feels satisfied and at peace with what they have, rather than constantly striving, more pa na more to, striving for more or comparing themselves with others. Ayun po nagiging dahilan eh. Bakit kaya siya lagi meron, ako wala? Kaya gagawa siya ng gagawa ng pamamaraan. Kahit po minsan utang, nakakalungkot. Diba? Papasukin mo na lahat. So, ang taong masasabi kong mayaman ay natutuwa ka kung anong kalagayan mo sa buhay mo ngayon. Kaya mga kapatid, sa mga nakikinig dyan, hindi po ang labanan ay paramihan na kung ano paman. Ang mahalaga po ay si Kristo po ay nananahan sa puso natin at siya nagbibigay ng kasiyahan sa bawat buhay natin. Kaya dito po mga kapatid, may mga verses sa Bible na napakahalaga na tayo ay i-apply natin kung gusto ninyo, pero ito po ay diretso po na ibibinibigay sa atin na ating Panginoon. Kaya sabi niya rito, Paul explains that contentment is not based on circumstances, but on Christ who strengthened him. Binigay kahapon yan. Diba? Kasi kaya nga po ang charismatic, hindi po halatang walang pera. Yung totoong charismatic po yung po talagang malago na po hindi po sila halatang walang pera. Kaya nga po charisma eh. Meron silang charisma, hindi halatang laging wala. Kasi nga lagi naka-smile, pag kinakausap mo, more on courage, di ba? Kumbaga talagang wala siyang sinasabi, ang bait-bait ng Diyos, napakabuti ng Diyos. Pero hindi mo napabanaag sa Kanya na siya may malalim na problema. Kita natin, kapatid. Kaya naalala ko dyan si Ate Ruby. Si Ate Ruby, laging laging full charge. Thank you, Lord! Kaya nakakatuwa, no? Ngayon, dito sa atin, pinapabot sa atin ni Lord para po maiwasan natin na tayo ay maghangad pa na maghangad. Simple, mga kapatid. Live one day at a time. Ang mabuhay sa isang araw ay sapat na. Kaya po, yung worry and anxiety at fear, tayo ay nababalot. Excuse. Malayo pa December, iniisip mo na. Kapatid, malayo pa yon. Hindi mo nga alam kung ano mangyayari bukas eh. Biro mo maghapon, nakasimangot ka, yun pala, yun na yung huling huling araw mo, mga kapatid. So, ibig sabihin na sa huling araw, itong day na ito, thank you Lord God, at araw na naman na Martes, enjoy natin yung buhay natin kay Lord. Kung wala man, lagi mo isipin, di bale, wala ngayon, alam ko bukas meron. Diba? Kaya nga sabi ko, Lord, salamat sa pagpapala mo. Ang 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 8, ay pinakikita dito sa atin ng Diyos na wala tayong dalang anuman. At wala rin tayong madadala pag alis natin dito. Ngayon sabi ni Paul, masiyahan na kayo kung kayo may kinakain o dinaramit. O yun, simpleng bagay yun. Kasi kung titignan mo nga realidad, wala namang ipinanganak na balitaan mo na meron ng piso sa palad. Wala ka na balitaan na ipinanganak na may diaper na. Pinatibayan ng Diyos na hubad. Wala. Ngayon, pinagpala tayo ng Diyos. Meron tayong kinakain, meron tayong dinaramit. Ang sabi ng Diyos, masiyahan na tayo doon. Masiyahan na tayo doon, mga kapatid. O yun po yung kagandahan na tayo ay nakay Lord at alam natin. Ito pa, isa pa. Medyo offensive ang, ewan ko kung salitang ito ay medyo masakit ang dating. Hebrew 13 verse 5. Sabi doon, huwag kayong magmukhang salapi. Mabigat,
Alam nyo, ang totoo niyan, ang tao, madalas 80% o 70%, madalas pinag-uusapan pera eh. Ano, kumusta ka na? Eto, wala pa din. Buti ka pa. Ganon, di ba? Kaya ito po ay pinapabot sa atin ni Lord, ayon kay Paul na Hebrews 13 verse 5, na huwag tayong magmukhang salapi. Masiyahan na tayo kung ano meron tayo. Sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi Kanya iiwan ni pababayaan man. Di ba? At walang pag-aagam-agam na masasabi natin, ang Diyos ang tumutulong sa akin. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Kaya mga kapatid, napakahalaga na nakukuha natin yung point na ito pala yung pagkakalika sa akin ng Diyos. Siya lang pala ang dapat na magbigay ng kaligayahan, although secondary na lamang yung mga material na bagay. At ipagkakaloob naman ng Diyos, mga kapatid. At kailanman, hindi naman tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya doon sa Matthew 6, verse 24, na hindi tayo pwede maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sa Diyos o sa kayamanan. Isa lang po, mga kapatid, ha? Siya lang po ang number 1 natin na paglilingkuran, mga kapatid. At dito pinapabot sa atin ni Lord, mga kapatid, na ang uli na lang, nakita natin, si Zaccheo. Si Zaccheo, alam natin, tax collector. Di ba? Napakayaman tao. Pero bakit na-curious siya na sino tong Jesus? Bakit ang daming pumupunta sa kanya? Nagpapagaling daw. Ano tong taon to? Kaya alam nyo, mga kapatid, nung paparating na doon sa papunta sa Damasco, daang Damasco, inabangan ni Zaccheo, mga kapatid. Nagkaroon siya ng interest na malaman kung sino si Jesus na nababalitaan niya. Alam nyo, ang isa sa mga pinakamahirap na nangyari kay Zaccheo, dahil ang mga tao po ay napakalalaki, hindi po siya makasingit. Kaya ang ginawa po niya, umakyat siya saan? Sa puno ng sycamore tree. Sycamoro. Kita natin, kapatid. Para lang makita si Jesus na magdarahan. Una, interested siya. Pangalawa, nagkaroon siya ng, kumbaga, excitement. Na-excite siya na darating si Jesus na makikita na niya. Grabe, mga kapatid. Kaya pagdaan ni Lord, tingnan niyo, mga kapatid, pagdaan ni Lord, tinawag si Zaccheo. Pinpoint. Zaccheo, baka, tutuloy ako ngayon sa bahay mo. Halos mahulog sa pagkababa eh. At tuwan-tuwan tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Alam nyo, kung titingnan natin, dapat hindi na niya kailangan si Jesus eh. Kasi nasa kanya na lahat ng bagay, material, pera, lahat nasa sa kanya na eh. Kaya ang tao po, pag wala ang Kristo, pag wala ang Jesus sa buhay natin, empty pa rin tayo, kapatid eh. Kulang pa rin tayo eh. Maghahanap ka pa rin na maghahanap kung ano mo yung magpupuno sa puso mo. Kapatid, ngayon naririnig mo, hindi ka nalalayo. Si Jesus po ang susi. Buksan natin yung puso natin, tanggapin natin, ikaw mismo mapapansin mo, ay, salamat sa Diyos. Ang tagal ko nang hinihintay ito. Makita natin, mga kapatid. Kaya ang nangyari, pagdating ni Jesus, tuwan-tuwa si Zaccheo. Di ba? Nagkaroon ng repentance, nagkaroon ng restitution, nagkaroon ng reparation, na kung saan binalik niya lahat yung kanya mga ginawa na hindi maganda sa kanya mga kababayan. So makikita natin, kung titingnan natin, dapat manghihinayang ka, pero hindi. Isinauli niya, mas higit na magkapalit ay si Jesus Christ. Kaya glory to God, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, dito sa ating lesson, how to experience contentment. Sa biblical perspective, mga kapatid, number 1 ay trust in God.
Yung pagtitiwala natin sa Diyos ay napakahalaga. Matthew 6:31-33, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Naalala ko yung verse 34. Huwag mo ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka mo na harapin pagdating nito. Sapat na sa bawat araw ang ating mga suliran. Kapatid, bakit sinabi ni Lord yon? Una, ang gusto ng Diyos, ma-enjoy natin yung buhay natin every day. Maging masaya tayo araw-araw, kapatid. Diba? Alam nyo kung bakit? Sa siyensya, ang taong masayahin, nagiging masigla. Proverbs 17, di ba? Alam na alam natin. Ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Ay ngayon, nasa sa atin ang decision. Kung gusto mo nang umuwi, nang wala nang balikan, maging malungkot tayo. Kasi ang malungkotin, kapatid, ang laki ng epekto niyan. Una, appetite. Pag ang malungkotin na dumating sa atin, ayaw mo na may kausap. Nako, ang hirap po niya, mga kapatid. Kaya, glory to God. Salamat sa Panginoon. Okay na, Pastor. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Ayan. So, trust in God's provision. Yan yung huling-huli, ha? Trust in God's provision. Believe that God knows your needs and will provide in His timing, mga kapatid. Praise God. O, kakatara po ako, mga kapatid, ha? Ito pong kantang ito ay, alam ko, original song ng Compi to, eh. Wala namang, sabay mo, wala namang ibang mahal, buksan man ang puso, ikaw pa rin ang siyang laman. Hindi naman nagbabago, suriin mang mabuti kung may pagbabalat kayo. Ikaw pa rin ang siyang mahal, wala nang ibang paglalaanan ditong buhay. Mahal kita, Panginoon, pag-ibig ko'y sa'yo lamang magpakailanman. Wala naman ibang mahal, buksan man ang puso, ikaw pa rin ang siyang laman. Hindi naman nagbabago, suriin mang mabuti kung may pagbabalat kayo. Ikaw pa rin ang siyang mahal, wala nang ibang paglalaanan nitong buhay. Mahal kita, Panginoon, pag-ibig ko'y sa'yo lamang magpakailanman. Mahal kita, Panginoon, pag-ibig ko'y sa'yo lamang magpakailanman. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Mr. Erd.
Ngayon, Amen. pagpapatuloy po natin yung pag-aaral at gagawin po natin, dadayisekin natin mabuti itong ating pag-aaral. Balikan natin yung 1 Corinthians chapter 12. Sabi po dyan, "An church is compared to a body, not made up of one part, but of many." So, mahalaga po yun. Ngayon, dito sa Ephesians 4:8, ang Panginoon, sabi nga, nagbigay ng gifts, spiritual gifts. Pag sinabing spiritual gifts, ito po ay mga skills or ability that enables each Christian to perform a function in the body of Christ with ease and effectiveness. Napansin niyo po ba, every Christian, bawat Kristiyano, meron tinatawag na spiritual gifts. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 11, "All these are the work of one and the same Spirit, and He distributed them to each one just as He determines." So, ibig sabihin, ang spiritual gifts ay hindi mo pwede itong para bang, yan ang gusto ko, yan ang ayoko. Hindi pwede po. Alam kasi ng Panginoon kung anong uri ng kaloob na ipagkakaloob niya sa atin para tayo maging very, very effective. Kaya hindi pwedeng, pag-pray, "Lord, bigyan mo ako ng gift of singing, gift of preaching, gusto ko mapasa sa akin yan." Hindi po eh. Ang Diyos ang nakakaalam. Ngayon, ang intention po natin ngayon ay gusto namin i-present po sa inyo kung ang katawan ay merong parts na merong mga tinatawag na mga gifts, ang katawan din ng tao merong mga tinatawag na external at internal. Yung intention natin yung internal organs ng katawan ng tao in relation doon sa ministry. Ano bang nagagawa ng mga internal organs ng ating katawan? Ngayon, tingnan natin muna po ito. External parts of the body. Ano ba yung mga external parts of the body? Of course, nandiyan yung skin, yung hair, nails, eyes, ears, nose, tongue, mouth, teeth, hands, and legs. Ang bawat parting ito ay may mga function. Na kapag hindi sila nag-function ayon sa dapat nilang galawan, magkakaroon ng problema ang body. Pag hindi siya nag-function, halimbawa, sinabi ng mata, ayoko nang ako yung titingin, gusto ko ako lang makinig. Yung tenga ayaw na makinig, gusto niya siyang titingin, magkakagulo ang katawan ng tao. Ngayon, sa internal organs po, 5 po ang, kumbaga, ang departamento. So gagawin natin po, talakayin ko po ngayon yung first part at yung second part next week. Ngayon, ano ba po ba itong mga internal organs? Unang-una, meron tinatawag na circulatory system. Ang circulatory system, nandyan ang puso. Ito yung nagpapump ng blood na sinasabi nga po ni Minister Ed kanina. At kasama dito sa puso ang arteries at veins. Yan tatlong yan, magkakasama yan. Na ang layunin nga po ng puso, siya magpapump. Ngayon yun namang arteries, siya naman ang sinasabi, carry oxygenated blood away from the heart. Para bang yung circulation, yung arteries, saka yung veins, doon umiikot. Ngayon, pangalawa po ay itong respiratory system na kung saan nandyan naman ang lungs. So, ang katawan ng tao, ang ministry, meron din po lungs yan. Sa lungs naman, ang lungs exchange oxygen and carbon dioxide. Ito may kinalaman sa paghinga. At under po niyan, yung trachea, nasabi po ay windpipe, tsaka yung bronchi. So, tatlo rin po ang lungs. Pangatlong parte ng katawan, yung digestive system. Yung mouth, yung bibig. Ito naman po yung nag-chew. Under naman po ng mouth, nandiyan ang esophagus, stomach, small intestine, liver, pancreas. 5 po ang laman ng
digestive system. Na kapag ito naman siguro, ito yung part na ito yung nagnanamnam ng katawan. Pang-apat, yung nervous system, ang pinaka-main po nito, yung brain, yung pinaka-parte ng ulo, who controls thoughts and movements. At under ng brain, yung nervous system, ang spiral cord at nerves, may makanya-kanyang function din po yan. At ang panlima, yung urinary system. Nandyan po yung kidney. Under ng kidney, yung ureter, bladder, uretra. So ang kidney, ito nag-filter naman ng waste at nag-regulate ng electrolytes. So nakita niyo po, itong limang ito, may kanya-kanyang function to. At ito po yung internal na hindi nakikita ito. Ang nakikita lang natin sa parts ng body, yung paa, yung mata, yung ilong, kamay, yun ang external, ito internal. Ngayon, sabi rito, ang church compared to a body. So, ang church naman po, meron din internal at external parts. So, sa external parts, tinatawag naman natin doon sa Ephesians chapter 4, verse 11, nandyan yung functional gifts. Ano ito? Ito diniscuss po ni Minister Ernie last week. So, ang functional gifts, andyan yung apostleship, ito yung pioneering, establishing churches, prophets, speaks divine messages for encouragement and correction. Nandyan ang evangelist, sharing the gospel effectively, pastor, caring and guiding believers, teachers, instructing and disciplining believers in the world. Ito po yung external. So kagaya ng katawan ng tao, meron ding external yon. Ngayon, ang internal naman po ng church, dalawa po to. Merong motivational gifts, tsaka yung manifestational gifts. So ito, motivational gifts ay binubuo ng 7. Na makikita niyo po yan sa Romans chapter 12, verse 6 to 8. Ano-ano po ba ito? So andyan yung prophecy, service, teaching, exhortation, nandyan ang giving, leadership, mercy. Na hindi nakikita po ito eh. Pero makikita mo na lamang ito as they function. Pag nagpa-function sila ng tama, makikita na natin ito at tiyak ang body magbe-benefit. Ito naman manifestational gifts sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 11. Ito po ay mga supernatural gifts. Supernatural, ibig sabihin, hindi ito basta-basta na ordinaryong kaloob, kundi supernatural nga po ito eh. At ano-ano ito? Under po niya, nandiyan ang word of wisdom, word of knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, discernment, nandiyan itong tongue, nandiyan ang interpretation of tongues, at yun po ang part nito. Ngayon, itong araw pong ito, tatalakayin ko po, kaya binigay ko si Minister Ed, sabi ko, talakayin mo yung Matthew 6:21, where your treasure is, there is your heart is. Pag-aaralan natin, una yung first part, circulatory system. Yung puso. Ngayon, ito pong puso, the circulatory system, also known as the cardiovascular system, is a network organs and vessels. Doon may mga medical technology, hindi ko na papaliwanag ito. So dito po, ito yung nagpapump blood throughout the body. So isipin nyo, kung ang puso ay hindi mag-pump ng tama, ano kaya mangyari sa body? Wala na. Kukulaps yan. Isipin din nyo po, kung ang puso pagdating sa ministry ay nag-pump ng hindi tama, ano ngayon na itsura ng ministry? Magkakagulo. Kaya nga po, pag-aaralan natin mabuti. Ngayon, ang primary function is to transport oxygen, nutrients, and hormones to cells
and to remove waste product like carbon dioxide. Yan po yung sa pagdating sa medical side, no, na itong heart. So ngayon, ito pong heart na ito, in the context of the body of Christ, the heart symbolizes the center of one's being. Ito, sa sentro ng katauhan ng isang tao. The wellspring of love, emotions, and action. Kaya dun sa Mark chapter 7, banggit nga ni Mr. Edna, gusto mo malaman kung ano laman ng puso ng tao? Natutunan ko po ito sa Mami Ligaya. Sabi niya, hayaan mo magsalita. Pakinggan mo mabuti, ano ang namumutawi sa labi ng tao. Yun ang puso nun. Kung mahilig ito sa chismisan, puro chismis ang lalabas nito. Ang laman ng puso, panggugulo, puro gulo ang gagawin nito. Doubts, makita mo, fears, ang dami yan eh. Alam mo yung establish ang puso eh. Alam mo yung, nakikita mo ito eh, mga kapatid eh. Now, so dito, it represents the place where God dwells. Kaya para malaman mo ang tao kung ang Diyos ang siyang nakaluklok sa puso, makikita ito. Amen. Sa action mo, sa kilos mo, dealing with other people, kitang-kita ito mga kapatid. Madaling sabihin na ang Diyos nasa puso. Kaya yung awiting walang ibang, makita mo agad po ito eh. Magmamanifest ito. Kung ang puso mo talaga ay lugar na ang Diyos ay naroon. Nagbabalat kayo. Alam nyo, maraming magbalat kayo. Great pretender. Marami yan. Ang daming Kristiyanong ganyan. Great pretender. Pero mahuhuli mo to during their unguarded moment. Pag sabi unguarded moment, walang ganito, nagkikwentuhan kayo. Unguarded yun eh. Makikita mo yung puso. Ay, napakarumi. So it represents the place where God dwells and where a spiritual life is nurtured. Doon nagmamature. Doon, hindi po sa brain. Akala na iba sa brain eh. Hindi. Ang puso. Nakita mo kung ito ay nag-i-improve. Nakikita mo ito kung nagmamature o immature. Kita ito. Hindi lamang po yun. The heart is crucial because it determines the quality of one's relationship with God and their interaction with others. Kaya lagi may kinalaman sa debosyon. Kamusta ang iyong private moment kay Lord? Yung early dawn na prayer mo, kamusta na? Kamusta na rin ang iyong pag-aaral? Mga memoryado mo ba? Ang mga scriptures? Ano nga ba? Kita kagad ito mga kapatid. Hindi mo pwedeng dayain ito. Yung relationship, kita ito. Kaya sabi nga, hindi mo pwedeng dayain ito. Sa kilos of movement mo, kita ito. At hindi mo madadaya ang isang tao na sabihin natin na matured. Hahanapan ka nito. Minsan may mga simpleng bagay lang, kita mo kagad ito. So hindi lamang po yun, tsaka interaction with others. Kamusta ang relasyon natin sa ating kapwa? Meron pa bang division? Para kami-kami, sila-sila, tayo-tayo. Kita mo kagad yung interaction. Wala. At yan sinasabi ni Paul sa Corinthians na nagkaroon ng division. Bakit nagkaroon ng division? Babalik tayo, marumi puso. Wala siya interaction. Wala siyang pakialam sa kapwa niya. Basta ako, dito lang sa kasama ko, kami-kami, sila-sila. At sabi nga po, kitang-kita ito. Hindi mo maililihim. Ezekiel 36:26 sabi nga po doon, kaya tayo gusto Lord bigyan ng bagong puso. Dahil ang puso natin, marami sa Jeremiah 17, sabi, who can understand the heart of man? Wala. Ni tayo nga, hindi natin maintindihan ang puso natin eh. Madaya ang mga puso natin eh. Kaya kung tayo nakarely sa emotion, talo ka. Damdamin eh. But if you rely on the Word of God, kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, tama ka.
Pero kung emotion, magkaagulo talaga. Kasi, ay, hindi ko gusto yan. Ay, ayokong kasama yan. Kakainis. Ay, ayokong ganyan. Ayoko yan. Isuksong katabi. Ayoko tang katabi. Kita kagad. Kaya nga, sabi nga, I will give you now. Sa Matthew 6:21, tinalakay ni Minister, no? Where your treasure is, there your heart will always be. Kung ano ngayon, pinapahalaga mo. Now, yung scripture na yon na tinalakay ni Minister Ed, emphasizes that true wealth and happiness come from prioritizing. Yung priority mo eh. Ano ba yung priority mo talaga? Ano ba talaga ang mahalaga? Sarili mo ba? Yung gusto mo ba? Again, sabi nga, alam niyo yung sabing, let your will be done. Hindi po madali yon. Pero once na narating mo yung point na yon, let your will be done, oh God. Maganda. Dahil alam mo na itong puso kasi pag dito ako nakadepende, hindi pwede magtiwala eh. Kaya Lord ko, anong kagustuhan mo, maghanap. Sa aming magkakapatid, kamamatay lang ng mother ko, ako ngayon tumatay yung pinakamatanda sa amin tatlo. Maraming dapat asikasuhin, ang dapat ayusin. So every now and then, mini-meeting ko yung dalawang kapatid ko. Sinasabihan ko sila. Lagi ko naman sinabi during the wake ng mother ko, I will always be fair with you. Fair ako sa'yo, fair ako sa'yo. Sa lahat ng bagay, fair ako. Kaya pakita ko sa kanila yung heart ko. Yung heart ko na hindi mahalaga sa akin yan, hindi mahalaga sa akin yan. Ang mahalaga sa akin, magkaisa tayo, isang decision, hindi pwede kung anong gusto mo, hindi pwede. Kinakailangan, isa lamang tayo. Kaya yung relationship namin, binibuild ko ngayon ang relationship na sabi ko, paano ko ba yun? Kasi wala na kaming parents. Kadalasan, ang nagko-connect sa atin sa family, parents eh. Pag nawala ang parents, naka-cut off na ang communication eh. So ang ginagawa ko ngayon, every now and then, tinatawagan ko sila. At kapag may time ako, umuwi ako na hindi ko naman talaga ginagawa yan. But this time, I have to do it para ma-maintain yung good relationship. Yun ang puso ko eh. Eh kung puso ko marumi, sabihin ko, teka na, hatiin na natin yung property. Akin to. Labas mo yung jewelry, hati tayo. Ganito. Hindi po ganun ang ginawa ko eh. Sabi ko, ganito yan, ganito yun, ganito yan. So kapag ang puso mo marumi, ay talaga namang iba mangyayari. So ngayon, sabi nga po, yung sa Matthew 6:21, no? Emphasizes that true wealth and happiness comes from priority. What you deeply value rather than material possession. So ano ba binavalue mo? Ano ba mahalaga? Sa atin, bilang mga Kristiyano, ano ba ang binavalue natin? Sarili mo? Gusto mo? Binavalue natin relationship sa bawat. Yung madalas nadidinig ko kay Pastor Alex eh. Relationship. Nag-iisip ako lagi yon. Mahalaga ang relationship, which is totoo. Hindi mahalaga yung material na bagay, hindi mahalaga yan. Ang mahalaga, relasyon. Dahil dyan tayo kinreate ni Lord as a body of Christ. Magkaroon ng relasyon. Pero anong klaseng relasyon? Hindi lang ordinary relasyon to, mga kapatid, but isang relasyon that comes from God that speaks of unity and love. Amen. Now, it suggests that what you invest in your time, in your energy and attention reflects your priorities and what you cherish most. Ano ba ang priority natin? Ano ba yung gusto mong gawin? Kaya nga po, no, ang treasure, no, is not found in things, but in the things you love and value most. Para checkin natin puso natin. Ano nga ba binavalue ko ngayon? Mahalaga pa ba material things? Sa akin, hindi na po mahalaga material things. Binavalue ko relasyon. Ang material, bibigay ni Lord sa iyo yan. Hindi mo kailangan pang hanapin yan o hindi pwede. Si Lord ipoprovide niya. Basta tama ang puso. Pero pag hindi tama ang puso, iba ang gagawin eh. Amen. Now, kaya doon sa Psalm 51 verse 10, sabi ni David, create in me, O Lord, of your heart, and renew a steadfast spirit within me. Bakit sinabi niyang create in me? Wala kasi tayong pusong malinis. Lahat tayo. Ang puso natin napakarumi.
Kaya every morning talaga, ang pray natin, Lord, create in me a pure heart. Kaya sinasabi sa atin, di po ba? Now, isa pa rin po, no? Itong spiritual meaning ng heart. The heart symbolizes, sabi ko, the center or core of our being, from which prayer and moral actions originate. Ito, pati yung prayer. Doon nag-originate sa heart. At hindi lang yung pray, pati yung action, moral actions, kung tama o mali, nakadepende sa puso. Hindi ka pwedeng dayain to. Kasi yung kung puso mo nga malinis, talaga namang ang magiging very, very prayerful ka. At ang prayer mo, hindi orchestrated. Alam niyo, orchestrated. Alam mo, prayer that comes from heart. Ine-express mo kung ano naman ang puso mo. At yung action mo, hindi ka great pretender, pretending to be which you are not. Kundi ang action mo, natural na, normal na sa'yo, ang pagkilos ng paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa. Alam mo din, ang puso kapag marumi, marami kang maririnig na comments na hindi maganda. Now, sa Matthew chapter 5 verse 8, sabi doon, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Hindi naman sinabing literal that you will see God, but maari, no? Pero sinasabing dito na, Blessed are the pure in heart, for they see God. Makikita mo yung life mo na para bang talagang lagi ka in line sa Word of God. Hindi ka malihis eh. Kasi ang puso mo, laman, salita ng Diyos eh. At nakita mo na kapag ginawa ko pala ito salita ng Diyos, makikita mo ang Diyos. Makikita mo siya, mararamdaman mo siya, yung presence niya, saan ka man pumunta, damang-dama mo siya. Nalala niyo sa Matthew, sa Acts chapter 13 verse 22, yung kay David, nakakatuwa yun. Sabi niya, I have found a man, sabi nga niya, na taong susunod at gagawin ko anong gusto ko. Kaya nga si David, sabi doon, he is a man whose heart is after God eh. Kasi alam ni Lord yung puso niya. Though si David nag-fail, many times, David failed. Pero bakit, pag binasa niyo Psalm 89, para ka maano sa kanya, Lord, ano meron si David? Na sinabi mo, I will not stop loving David, nor take anything that I promised to David. I will fulfill whatever I promised to David. Ba't gano'n ang heart ni Lord, ang puso niya kay David? Kasi alam niya yung puso eh. Kaya nga doon sa Jeremiah 17, sabi, no one can fathom or can understand the heart of man except God Himself. Siya lang. Kaya sabi nga, hindi mo pwedeng itago ang puso mo. Alam niya eh. Kaya lang, yun nga po, maraming great pretender, pretending to be, pero hindi. Now, so dito rin po no, sa Mark 12:30, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. With all your heart. Pag sinabing with all your heart, i-fulfill mo kung ano ang sinasabi niya. Noong nandun po ako sa bahay, may mga ginawa ako doon na talagang binray ko lahat ang mga idols. May nagtanong sa akin, bakit mo ginawa? Ang second greatest commandment ni Lord, ang linaw, you shall not make any images in heaven, in earth, in the waters below, for I am a jealous God. If you truly love God, susundin mo siya. Kaya nga dun sa pag-aaral last Sunday, na ang Panginoon, He demands, He rules. At sa atin, since siya ang nagro-rule, siya ang head of the church, dinidemand niya sa atin ang total submission. Total. Hindi half submission. Sabi ko, I stand on that word. Sabi niya, you shall not make any images in heaven, in earth, in the waters below, for I am a jealous God. I stand on that word. Sabi niya, naku, baka may mangyari siya. Wala mangyayari sa akin. Hanggang ngayon, ito po ako. Napakalakas ko. Tayo din, tingnan natin, kamusta na?
Does God rule talaga sa atin? Siya ba talaga ang head? O tayo pa rin? Kasi sabi nga nun, total submission eh. Now, so dito rin po, in the word core, in C-O-R-E, derived from the word core, C-O-R, meaning heart. Kaya ang puso ng tao napakahalaga. Sabi niya, dyan nag-spring ang lahat. Siya yung nagtatransmit sa body para mag-function na maganda. Now, according to the scripture, it is the heart that prays. Ito po, pinag-isipan ko ito eh. It is the heart that prays. If our heart is far from God, the words of prayer is in vain. Ang puso ang nananalangin. Kaya kung ang puso mo is after God, ang prayer mo talagang kakaiba. Para bang tumatagos sa puso ng tao. Even a very short prayer, hindi mo kailangan long prayer na tinuturo sa atin. A short prayer that comes from God, na kapag narinig ng tao, parang yung, alam niyo pa yung naapektuhan sila. Once you pray, hindi lang basta, thank you Lord, salamat po, in Jesus' name, amen, amen. Hindi po ganon. Kaya it is the heart that prays, hindi po ang iba pa. Now, meron po ako nilist dito. Ano ba ibig sabihin to give your heart to God? Kaya na maga ako nagising, mga 3 o'clock, gising na po ako eh. Kumain na ako, umupo sa aking study table, nag-pray. Nilid pa niya ako dito sa additional na pag-aaral. Now, to give your heart to God means to love Him deeply above everything and anyone else. Ang tanong, how deep? Gaano kalalim to? Sabi ko niya, how deep? Doon sa kasal dapat, supposed to be ako po magso-solemnize, pero hindi po inalaw ni Lord dahil yun ang time na ililibing namin ang aking ina. Ang word kasi na inimpress ni Lord sa akin na dapat ibibigay ko po doon sa sermon, ang 1 Peter 4:8, nasabi doon, above all else, love each other deeply. And love covers multitudes of sin. Ang tanong ko po kasi doon, sabi, above all else, love deeply. How deep? Meron ba sukatan? Sabi ni Paul, may you come to know how high, how wide, how deep is Christ's love. Hindi masukat. Kaya nga po ang marriage, kaya sabi doon, love conquers multitudes of sins. Kasi ang marriage is an ending forgiveness. Bakit unending forgiveness? Talaga namang maraming problema sa marriage. At kung hindi mo igagawad ang forgiveness, unending forgiveness, magbe-break ang marriage. Yun ang condition eh. Kaya nga minsan nagtanong si Peter, Lord, how many times should I forgive? 3 times? So Peter was quoting Mosaic law. Kasi pag kayo nagpatawad na more than 3, ay mabait kang tao. Pero sabi ni Lord, no, 70 times 7. Yun po ang puso. Kung puso mo ay puno ng forgiveness, walang bagay na hindi mo kayang patawarin. Second, it means to be driven by your love for Him in everything you do. Ginagawa natin ang lahat ng bagay because of our love to God. At sabi nga po, yung condition ng puso mo, magmamanifest yun. Kung tunay mahal mo ang Diyos, supersede niya ang lahat ng pag-ibig. Hindi rin po ganun kadali yun, mga kapatid. Hindi po madali. Pero yung mga ibig sabihin to give your heart to God. Pangatlo, it means regularly seek His company and spend time with Him in prayer. Yun po ba yung ating attitude? Seeking God every day? Araw-araw hinahanap mo siya? Di po ba araw-araw na gusto mo yung company niya?
o company ng mga tao na pilit tayo inilalayo o sinesway. So kailangan ganun po eh. Pang-apat, it means that you love and meditate on His righteousness or righteous standards and do your very best to obey His commands. Ito yung sinasabi ko po. Doing our best to obey His commands. Hindi siya madali. May mga command na, kagayang aking nga po, sabi ko, mahirap gawin. Pero mahal kita, Lord eh. Susundin ko sinasabi mo. Di-destroyin ko lahat ito. Wala ako'y titira. Kahit mahal pa siya, di-destroyin ko. Di-destroy ko siya. Dahil alam ko, magkikreate ng deliverance ito sa family ko, which nangyari nga, na-deliver ang family ko sa bondages na hindi rin naman alam na sila ay captive sila, slave. Pero nung nagawa yun, na-release sila lahat. Nag-iba ang mga aura, iba naging attitude, pati yung bahay namin, I think, nag-start kahapon, sabi ko, lahat na pintahan ng puti. Ayoko ng colored, puti. Tapos, naglagay yung aming bunso, nilagay niya yung Bible doon. Meron kasi parang poste sa gitna ng aming bahay. Nilagay niya yung, may mesang antique, nilagay niya ang Bible, tapos merong cross. Tuwan-tuwa ako sa kapatid ko. Sabi, number 1 persecutor ko yun eh. Tuwing darating ako, praise God, ginaganon ako lagi nun. Laking tao, 6-footer eh. Sabi ko na, thank you, praise God, gaganon yun. But this time, siya nagsisimula. Siya nag-initiate. Linis to, tatapong ko to. Tapos yung chandelier, sabi ko, tanggalin mo na ito. Marhadong memory ito. Tinanggal nga niyan. Pumunta ako last Sunday, sumaglita ako sa bahay. Tinanggal niya. Ano gagawin ko dyan? Sabi niya, tapon mo. O bigay mo sa mga magbubuti. O sabihin mo, bayaran mo akong piso. Parang gano'n lang po ba? Parang konti. Tutuwan to ako sa kanya. So yung puso niya, nag-iba siya. And sabi nga, and last, it means that you love and care about human beings created in God's image. Para bang kamusta yung ating relasyon sa kapwa? Paano natin tinatrato yung kapwa natin? Pinagdadamutan ba natin? Konting ganito lang naman, sige, bigay mo na lang. Okay naman, kaysa itatapon lang yan, bigay mo na lang para kumain din. Mga ganun po ba? Pero tira ko nga, no? Many times we fail in this area. And yes, yan sabi natin, asan si Lord? Nasa heart. Oo nga, nasa heart. Saan sa heart? Nasa loob ba? Nasa labas. So ito po yung pag-aaral, ito yung isang reminder lang sa atin. Ito po yung mga hidden, no? Hindi nakikita ito eh. Na kailangan mag-function ng tama. The same thing doon sa church, may mga hidden gifts na kapag ito'y nag-function, magiging very healthy ang church. So sa katawan ng tao, unang-una, ang puso. Dahil siya ang pinaka-sentro ng being nating lahat. Amen. Kaya kailangan ingatan natin ang puso natin, lahat ang kinakain natin, ingatan natin. At see to it talaga na si Lord ang nakaluklok sa puso natin at hindi ang ating mga sarili. So magandang umaga po. Yan, batiin na natin itong may mga birthday. Ayan. Happy birthday! May 20. Sister Rowena Sabado. Wow. Oy, si ano, no? Sister Ria, no? Winnie. Sister Sara Abanilia. Amalia Cuartero. Brother Macho Cabahug. Sister Ruth Blanza. Brother Rene. Happy birthday, Brother Sister Beng Ramos. So, Beng Ramos. Okay. So, happy anniversary kay Brother Bans and Sister Joy Sahul. Brother Bong and Sister Pritz Lailo. Amen. So yan po ang ating mga birthday celebrant. Thank you, Lord. Praise God. Happy anniversary
Happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Ayan, thank you Lord. Happy Praise. birthday, happy Yes. birthday. So mag-e-end po kami sa repeat new song of the week. Jesus, Wow. ikaw ang aking pag-asa, composed by Sister Sally Sally. Bartolome. Maraming po Yes. salamat. God bless you. Thank you, Lord po. Nasa ko ng mga pagsubok, Panginoong Jesus. Hindi mo ako binitiwan. Pagkat lagi kang nandyan, kapag ako'y nag-iisa, pinalalakas kung ako'y nanghihina. Sa gitna ng mga hinahil, ako'y nilingap mo. Ganap na tulong mo'y aking nakamtan. Pupurihan ka, pasasalamatan ka. Ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Salamat sa'yo, O Panginoong Jesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasambahin kita at papupurihan ka, O Panginoong Jesus. Ikaw ang aking pag-asa. Yeah. Tumasa ko ng mga pagsubok, Panginoong Jesus. Hindi mo ako binitiwan. Pagkat lagi kang nandyan, kapag ako'y nag-iisa, pinalalakas kung ako'y nanghihina. Sa gitna ng mga hilahil, ako'y nilingap mo. Ganap na tulong mo'y aking nakamtan. Papupurihan ka, pasasalamatan ka. Ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Salamat sa'yo, O Panginoong Jesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasamahin kita at papupurihan ka, O Panginoong Jesus. Ikaw ang aking pag-asa. Salamat sa'yo, O Panginoong Jesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasamahin kita at papupurihan ka, O Panginoong Jesus. Ikaw ang aking pag-asa. O Panginoong Jesus, ikaw ang aking pag-asa.
like and Timothy